I'm so happy para sa'yo, Jaylee. Bro, ingatan mo to ah. Thank you, Jackson. Hi, baby ko. Ano to? I love you. I love you. I know, masyadong mabilis pero ayoko sanang patagalin ng mga bagay-bagay. Baby. I know, marami na tayong napagdaanan, lalo ka na. Magmula noong nakilala mo ako. Pero ayoko na sanang madagdagan pa ang mga masasakit na iyon. Kaya sa loob ng ilang buwan ay sinubukan ko yung palitan ng saya. And I really do hope na nagawa ko. Sobra-sobra pa, David. Kaya ngayon, sa harap ng pamilya natin, Jaylee, my baby, will you be my bride and be with me for the rest of our lives? Order for table number 8, Jaylee! Thanks! Sobrang daming tao ngayon. Nahihilo na ako. Laban lang! Malapit ng break time natin! Order is served, sir. Enjoy your meal. What is this? Allergic ako sa shrimp. Di rin ito ang order ko. Sir, sorry. Papalitan ko na lang po. Pasensya na po ulit. Diyos ko naman. Baka maging grounds pa to ng pagkatanggal ko. Ayusin mo naman, Jaylee. Girl! Ano nangyari? Mali yung naibigay mong order, Sheila. Allergic pa sa shrimp. Baka mamatay siya. OA ka, babae. Patay agad? Allergic daw eh. Alin ba yung order niya? Sabi mo sa table 8 to. Baliw ka. Ito kasing bolognese ang order niya, hindi yan. Mali ka nang nadampot. Bakit mo kasi sinabay yung shrimp na yan? Nakakapatay ako ng tao, girl. OA mo? Nilabas ng kitchen eh. Magagalit si Madam Olivia kapag hindi yan nailabas. Ay naku, akin na at dadalhin ko na dun sa lalaki. Pogi pa naman. Kaso palpak ang work ko. Idaan mo na lang sa smile, girl. Push! Sorry po kanina, sir ah. Ito na po yung correct order nyo. Tiningnan ulit ng lalaki si Jaylee mula ulo hanggang paa ng 2 beses bago siya nagbaba ng tingin sa inilapag nitong plato. What's your name? Sir, isusumbong niyo po ba ako sa manager? Wag na po, sir. Hindi niyo po ba ako mapapatawad? Sorry na po, sir. Ang haba ng pangalan mo. Sasagot sana si Jaylee nang may tumabig ng bahagya sa tagiliran niya. Si Madam Olivia ito, ang anak ng may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuan niya. Magtrabaho ka. Hindi ka binabayaran ni Daddy para makipaglandian sa future boyfriend ko. Hi, David! Naalala mo ba ako? Hey, I'm asking for your name. Natawa ang dalaga sa naging reaksyon ni Madam Olivia dahil sa hindi pagpansin sa kanya ng binata. Sumaludo pa si Jaylee sa lalaki bago siya ngumiti. I'm Jaylee, at your service, sir. Balik na po ako sa work. Girl, gigil na naman sa'yo si Madam. Hindi mo nakita ang reaksyon niya nung tumalikod ka. Pag-iinitan na naman niya ako for sure. Sabi pa naman niya, future boyfriend niya raw yung lalaki kanina. Kilala mo ba yun? Girl, seryoso. Saan kuweba ka ba galing? Hindi ko siya kilala eh. Pero pogi siya, promise. Model ba yun? Artista? Alam mo, ang ganda mong taong kuweba ha. Si David Martins yun. Isa siya sa mga pinakasikat na young businessman ngayon dahil sa mga tinatayo niyang construction company. And yes girl, model din siya kaya yummy. Ang galing naman niya. Mukhang bata pa siya pero marami ng achievement. Kaya sobrang gusto siya ni Madam eh. Hindi ko naman siya gusto. Nagulat sila nang bigla na lamang may nagsalita sa likuran nila. Lalo pa nang may tumabi kay Jaylee. Si David. Dala-dala nito ang isang paper cup ng kape at isang blueberry cheesecake. OMG! Hi sir! Sir, bakit po kayo nandito? Bawal ba? Hindi naman po. Kaso baka may makakita sa inyo dito. I don't care what other people say. Kain lang kayo. Don't mind me. Nagkatinginan ng magkaibigan. Pareho silang nagulat dahil sa pagsulpot ni David. Ngunit mas nangibabaw ang pagtataka na nararamdaman nila. Here we go again. David, honey! Nakausap ko na si Dad at nag-a-arrange na siya ng meeting with your dad. Isn't it nice?
No? Oo kaya, imagine. Imimit ko na yung dad mo. After that, I can be your girlfriend na. You wish! Umismid ito kay Olivia bago tumayo at tumango kay Jaylee at kay Sia. Nagkatinginan pa ang dalawang magkaibigan bago palihim na natawa dahil sa naging reaksyon ni Ma'am Olivia. Kayong dalawa, close kayo kay David? Hindi, madam. Bakit niyo siya kasama sa pagkain? Wala lang po. Anong pangalan mo nga? Ako po si Sia. Not you. Ikaw na tahimik. Anong name mo? Ako po. Jaylee po, madam. Jaylee. Bilisan mong kumain at bumalik agad sa trabaho. Hindi ka binabayaran ni Daddy para magpasarap dito at makipaglandian sa customer. Hindi naman po kasi siya nakikipaglandian, madam. Ikaw ba kinakausap ko? No, di ba? Naku, mukhang target ka ngayon ni madam ah. Hayaan mo na lang siya. Basta ako, gagawin ko yung trabaho ko. True. Saka feeling ko insecure yan sa'yo. Mas maganda ka kasi. Bulera, bilisan na nga natin para makabalik na tayo agad. Nang matapos ang shift ng dalawa ay agad din silang dumiretso sa pag-uwi. Naglalakad lamang sila ni Sia dahil wala namang public transportation ang pwedeng lumapit sa lugar. Nang makalabas sila sa compound ng restaurant ay agad nilang nakita si Manong Berto, ang pulube na palagi silang kinukuhanan ng tricycle pauwi kapalit ang pagkain na laging dala ng dalawa. Ayun si Mang Berto, dalhin na natin tong pagkain niya. Paniguradong gutom na yun. Tara, mukhang may nakuha ng tricycle si Manong ah. Kumusta Manong Berto? Kumain na po ba kayo? Oo, iha. May lumabas din kasi dyang lalaki galing sa restaurant niyo. Binigyan ako ng pagkain. Mabuti naman po kung ganun. Pero ito po, itabi niyo pa rin po itong dala namin para may pagkain po kayo kapag nagutom kayo. Salamat sa inyo ha. May tricycle na rin pala akong kinuha para makauwi kayo agad. Huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo niyan mga anak. The best ka talaga, Manong. Thank you po. Mauna na po kami, Manong. Ingat po kayo. Sa daan ay nakatulog si Sia dala ng pagod. Siya naman ay inilabas ang cellphone upang manood ng balita sa internet. Laking gulat lamang niya nang makita ang isang balita tungkol sa isang businessman. Si Sir David to ah. Bakit siya nasa balita? Pinanood niya ang balita tungkol sa binata. Laking gulat niya na ang balita ay tungkol sa pagputol nito ng kontrata sa isang malaking business din dahil lamang hindi nasunod ang gusto niya. Ngayon tuloy ay nasa bingit ng pagkalugi ang business na iyon sa pagkawala ng kontrata kay David. Grabe, ganun lang siya magputol ng kontrata. Mayaman siguro talaga siya. Salamat po. Sia, tara na! Kinabukasan ay maaga ulit silang pumasok sa trabaho. Tumulong na rin sila sa paglilinis bago magbukas ang restaurant. Nagpupuna si Jaylee ng mga plato nang dumating si Olivia at kinuha ang isa sa mga napunasan niya at pinahid ang hintuturo nito sa gitna. Ew! Hindi pa malinis! Ganyan ka ba magtrabaho? Ulitin mo lahat yan. Opo, madam. Malinis na kaya ang gawa mo. Hayaan mo na lang. Tatapusin ko na lang to tapos magsiserve na ako. Ako nang tatapos dyan. Lumabas ka na kasi nire-request kang server nung nasa table 10, girl. Request? Pwede ba yun? Siguro. Hindi naman nagreklamo si manager eh. Sabi pa, tawagin daw kita. Sige, punta na ako. Salamat. Good morning, sir. I'm Jaylee. I will be your server today. Some black Americano at blueberry cheesecake, please. Anything else po, sir? None, thanks. Okay, sir. Isang black Americano at blueberry cheesecake po. I will serve your order right away po. Thanks. Gusto mo ng water, sir? Umiling lang ang lalaki kaya naman nagpaalam ulit si Jaylee bago pinadispatch ang order nito. Nang maiserve nito ang order, ay pina-take out nito bigla ang order at umalis din agad ito. Tuloy-tuloy lang sa trabaho si Jaylee hanggang sa matsyempohan niya si Sia sa counter. Sia, hindi ko naman kilala yung customer eh. Umalis din siya kaagad. Baka dati ng customer dito tapos
Laging ikaw ang server kaya binalikan ka. Binigyan din niya ako ng tip. Tingnan mo, mas mahal pa sa in-order niya. Ang generous naman. Itabi mo na yan at pandagdag sa ipon mo. Balik na rin tayo sa trabaho. Magbabantay daw si Madam ngayon sa CCTV. Baka raw bumalik si Sir David ngayon eh. Sige, baka pag-initan na naman niya ako. Nang tanghalian ay mas dumami ang dumating na tao kaya naman abala na naman si Jaylee hanggang sa tawagin na naman siya ng manager nila. Pumunta siya sa table nang nag-request sa kanya at laking gulat niya nang iyong lalaking nag-request sa kanya kaninang umaga ay iyon ding lalaki na ngayon ay nag-request sa kanya. Kahit nagugulumihanan siya sa nangyayari ay ngumiti pa rin siya rito. Welcome back, sir. Ano pong order niyo for lunch? Isang kaprese at foie gras. May idadagdag pa po ba kayo, sir? Drinks po. Isang sparkling water na lang. Dine-in po kayo, sir. Hindi na umimik ang lalaki at tinanguan lang siya. Inulit niya lang ang order nito at saka nagpa-dispatch na. Habang hinihintay ang order ng lalaki, ay nakatayo lamang siya sa may counter nang tawagin siya ni Olivia. Yes, madam? Marami pang pupunasan na plato. Yun ang gawin mo ngayon. May customer po ako ngayon, madam. Wala akong pakialam. Sundin mo ang gusto ko. Pero po... Ngayon na kung hindi, isusumbong kita kay Daddy. Labag man sa loob ay tumango siya kay Olivia at akmang papasok na siya sa loob ng kusina nang may humawak sa braso niya. Iyon yung lalaki kanina. Pero ang kaibahan ngayon, wala na ang face mask nito. Kaya malaya na siyang makita ang hitsura ng binata. Yung order ko, ikaw dapat mag-serve. Sir David. Na-request kita as my server. Ayoko nang may ibang mag-serve sa akin. David, honey, ikaw pala yan. Ako na lang magsaserve sa'yo as your future girlfriend. Miss Jaylee, yung order ko pakiserve na. Sa kitchen ka, ako magsaserve sa kanya. Anak ako ng may-ari ng restaurant at pinagtatrabahuhan mo, kaya susundin mo ako, okay? Opo, madam. Ganoon ang mga nangyari sa mga sumunod na araw. Kapag may nagre-request kay Jaylee upang maging server, ay pinapapasok siya ni Olivia sa loob ng kitchen. Lalo na kapag nalaman nito na si David ang nagre-request. Girl, okay ka lang? Nag-aalala si Sia sa kaibigan matapos niya itong makitang pinagpupunas pa rin ng mga plato. Ngumiti lamang si Jaylee at tumango. Dahil matamis at maganda ang ngiti ng dalaga, maraming nag-aakalang okay lang ito. Ngunit hindi si Sia. At dahil break time na nila, inaya niya ito sa pwesto nila sa likod ng resto. Gusto mo lipat na tayo ng work? Okay lang ako, Sia. Tuwing nandyan lang naman si Sir David, saka ako pinagpupunas ng plato ni Madam eh. Nakita ko nung isang linggo ang ginawa niya sa'yo. Pinisil niya ang braso mo. Okay lang, hindi naman masakit, saka malayo sa bituka. Hay naku friend, lipat na lang tayo. Mahirap makapasok sa mga trabaho ngayon, Sia. Okay na to, kesa sa wala. Favorite ko to. Pampatanggal ng sama ng loob. Hala, thank you sir ah. Hindi pa kami nakakakain nito kasi mahal to eh. Para sa amin to, sir. Grabe, thank you po. Kumusta naman kayo rito? Di ka na ba nagsiserve, Miss Jaylee? Naku sir, nagsiserve pa yan kaso Ano yun? Hindi niyo lang po siguro ako naabutan, sir. Imposible naman. Nare-request pa nga kita as my server eh. Uy, si sir. Crush mo ba ang kaibigan ko? Sia, shh. Kung ano-ano na yung mga sinasabi mo, ah. Bakit? Maganda ka naman ah. Mas maganda ka pa nga doon sa kay ano eh. Baka marinig ka, Sia. Di ba sir? Maganda si Jaylee. Mas maganda yan kapag nakangiti. Mukhang anghel yan eh. Panlaban namin yan sa buyukon sa barangay namin. Yes. Maganda si Jaylee. Di ba? Ang ganda mo, girl. Kinilig na ng aasar si Sia sa kaibigan nang tumunog ang cellphone ni David. Kaya naman tumahimik ang dalawa at pabulong na lamang na nag-aasaran nang marinig nila ang sinasabi ni David sa kausap nito sa cellphone. Madilim ang mukha nito at tila hindi nagugustuhan ang sinasabi ng kausap. Anong pinagsasabi mo? Hindi ako pumayag sa dinner na sinasabi niya. No, Dad. I'm not going. Teka. Kinikilig ako, girl.
Baka kung anong isipin ng mga nakakarinig sa'yo. Type ka ni Sir David? OMG ka! Iba ang ganda ng isang Jaylee! Hinaan mo naman yung boses mo. Baka marinig ka ni Madam tapos isipin niya na totoo yung mga sinasabi mo. Sa bagay, baka pag-initan ka nga noon. Pero kinikilig talaga ako sa inyong dalawa, ha? Nang matapos ang shift nila, ay pinuntahan nila si Manong Berto. Nang makita sila ng matanda, ay agad itong kumaway sa kanya. Salamat po, Manong Berto. Kumain na po ba kayo? Oo, iha. Pinapadalan ako ng isang gwapong binata ng pagkain galing sa restaurant na pinagtatrabahuan nyo. Araw-araw siyang kumakain dyan kaya pihadong kilala mo na siya. Nako marami po kaming customer araw-araw eh. Kilala niya kayong dalawa. Nakakwentuhan ko na siya minsan eh. Sabi niya ay kaibigan niya kayong dalawa. Sino po siya, Manong? Para makapagpasalamat kami sa kanya sa pagbibigay niya sa inyo ng pagkain. David yung pangalan niya. Crush niya nga raw yung isang waitress dyan eh. Hindi nga lang niya nabanggit kung sino. Naku Manong, si Jaylee ang crush noon. Hindi po, huwag po kayong maniwala dito. Kung totoo man, tandaan mo palagi na nasa iyo yung suporta ko, ihaha. Ipakilala mo sa akin ng formal kapag niligawan ka. Ako ang tatay mo dito sa Maynila. Kapag may nanligaw sa akin, sa inyo ko po talaga ipapakilala. Mabuti kung ganon. O siya, sumakay na kayo para makauwi at makapagpahinga na kayo. Type mo ba si Sir David? Bakit mo naman natanong? Malakas ang pakiramdam ko noon na gusto ka. Ang ganda-ganda mo kaya. Huwag mo nga akong bulahin. Malayo pa yung sahod, wala pa akong panlibre. Girl, seryoso ko. Maganda ka talaga. Si Sir David na mismo ang may sabi, di ba? O ano, type mo ba? Gwapo siya, Sia. Pero hindi ko pa siya masyadong kilala para masabi kong type ko siya. Sa bagay. Pero if ever umamin siya sa'yo at ligawan ka niya, papayag ka ba? Napaisip naman si Jaylee. Aaminin niya. Gusto niya ang pisikal na anyo ng lalaki pero hindi niya mabasa ang ugali nito at intensyon kaya naguguluhan pa siya. Nang makababa sila sa tricycle ay nagulat sila nang may naghihintay na delivery guy sa labas ng boarding house nila. Para kay Miss Jaylee po, padala po ni Sir David. OMG! Flowers and chocolates! Ang haba ng hair mo, girl! Pa-receive na lang po ako. Salamat, kuya. Sinasabi ko na nga ba type ka nun, Jaylee. Diyos ko, kinikilig ako. Girl, mas kinikilig ka pa kesa sa akin. Ay, sorry. Maganda ang gising ni Jaylee kinabukasan. Wala rin si Madam Olivia sa restaurant kaya magaan ang trabaho niya. Tumagal ng halos 3 linggo na ganon. Gabi-gabi rin ay may padalang bulaklak at chocolate si David sa boarding house nila. 3 linggo na rin itong hindi nagpupunta sa restaurant kaya naman ay hinahanap-hanap niya ito tuwing papasok siya. Hindi na pumupunta si Sir David, no? Uy, hinahanap ka daw. Shh, huwag kang maingay. Pansin ko rin Siguro, busy sa negosyo niya. Baka nakakalimutan mo, businessman si Sir. Hindi na sila nag-usap ni Sia pagkatapos noon dahil naging busy na rin. Nang makarating sa boarding house nila, ay nagtaka siya na imbes na delivery guy ang naghihintay doon ay isang itim at mamahaling kotse ang nakaparada. Si Sir David, girl! Sir, napadalaw po kayo. Hi, kain tayo sa labas. Kayo na lang, sir, ha? Ayaw ko kasi maging third wheel Kuy, Sia. Enjoy, guys! Wala pong mga restaurant dito, sir Saan tayo pwede? Kumakain ka ba ng pare, sir? Ngumiti ng matamis si Jaylee sa binata at kahit hindi pa ito sumasagot, ay hinila na niya ito papunta sa isang kanto kung saan may nakabike na nagtitinda ng pares. Kumusta ka, sir? Mukhang busy na po kayo, Namiss mo ata ako, Nako, hindi naman sa ganun, sir. Napansin ko lang na hindi kayo pumupunta sa resto. Kakauwi ko lang galing business trip. Gusto mo sumama minsan? Nako, nakakahiya po, sir. Hindi naman din po ako sasama Sa bagay, hindi mo pa ako masyadong kilala. Salamat pala sa pagsama mo sa akin ngayon, Gusto ko lang talaga magpahinga ngayon.
Kung pahinga po yung gusto nyo, bakit hindi ka sa bahay mo tumuloy? Masarap? Oo. Anong tawag nga ulit dito? Pares po, sir. Huwag mo na akong tawaging sir. David na lang. Sige, sabi mo eh. Thank you pala sa mga pinadala mo ah. Bakit mo nga pala ako pinapadalhan nun? Gusto kita. Hindi agad nakapag-react si Jaylee sa pag-amin ng binata. May ideya na siya na ganoon nga ang nararamdaman nito, pero ayaw niyang aminin sa sarili dahil sa likod ng isip niya, alam din niya na imposibleng mangyayari iyon. Hindi ko masabi sa'yo ng harapan itong mga nakaraang encounter natin. Kaya idinaan ko muna sa mga bulaklak at chocolate. Pero ngayong pagod na pagod ako sa trabaho ko, gusto kong magpahinga sa tabi mo. Hoy, anong sa tabi ko? Hindi ako ganun no. Hindi ako nagpapatabi ng lalaki sa akin kapag nagpapahinga. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, Jaylee. Gusto ko, ganito lang. Yung hindi ko iisipin o haharapin ang trabaho ko tapos kasama ka. Akala ko magtatabi tayo eh. Ang bilis mo naman. Hindi ko gagawin sa'yo yun. Siyempre, manliligaw pa lang ako eh. Manliligaw? Yes, manliligaw na ako. Bakit? Anong bakit? Masama bang ligawan ka? Wala naman akong mai-offer sa'yo eh. Bakit ikaw mag-o-offer? Ikaw ba ang manliligaw? Ako naman, di ba? Wala kang kailangang gawin. Wala kang kailangang ibigay. Just be you. Pagkatapos nilang mag-usap ay hinatid na rin siya ni David pabalik sa boarding house nila. At nang gabi ring iyon, hindi man niya sabihin ang formal na pagpayag niya sa panliligaw ay nagkaintindihan naman sila. Day off niya kinabukasan kaya hindi siya pumasok. Inasikaso niya ang mga labahin nila ni Sia nang may nag-doorbell at hinahanap siya. Laking gulat niya nang may isang matangkad at gwapong lalaki ang nandoon. Naka-shades pa ito, puting polo at cream pants. Sino po sila? Hinahanap ko si Jillian Tinero. Ako po yun. Sino po kayo? Ako nga pala si Jackson Martins. Kapatid ako ni David. Naku, hello po. Ano pong sadya nyo? Wala naman. Gusto lang kita makilala. May ginagawa ka ba ngayon? Maglalaba po sana. Bakit? Magpa-laundry ka na lang. Ako magbabayad. Samahan mo ako. Mag-shopping tayo. Sandali, wala akong pera. Malayo pa yung sahod. Hindi kita pagbabayarin, no? Tsaka, gusto ko makilala ang future sister-in-law ko. Sister-in-law? Advance mo naman. Kakasabi nga lang sa akin ni David na liligawan niya ako kagabi eh. Alam ko, wala siyang bukang bibig kagabi kundi ikaw. Kaya pinahanap kita agad. Ang bilis mo naman akong hanapin. 10 pa lang ng umaga ah. Ganun talaga. Guwapo ako eh. Anong connect? Nagugutom na ako. Kain muna tayo. Nandito na naman to nakakairitang babae na to. Ha? Sino? Ako? Hindi. Ayun oh. Naku, si Madam Olivia. Nakakairita yan. Lipat na tayo ng iba bago pa niya tayo makita. Oh, look, Jackson. My future brother-in-law. Anong ginagawa mo dito, kuya? Gusto mo samahan kita? Olivia, ano ginagawa mo rito? Well, Kuya Jackson, may imimit akong client dito pero pwede ko namang hindi siputin para makapag-bonding tayo. Tigilan mo nga ako sa kakatawag mo ng kuya. Huwag kang feeling. Anong feeling na sinasabi mo? Hindi ako feelingera kasi magiging future sister-in-law mo na talaga ako. Ito magiging sister-in-law ko. Ang ganda niya no. Bagay maging part ng family namin. Waitress namin yan ah. Ano naman, at least maganda at mabait. Sa akin pa rin si David. Alam mo bang nagulat na lamang kami sa babaeng yun nang magpunta siya sa bahay nila mami at ipinakilala ang sarili as future in-law namin. Ginawa niya yon? Oo, tapos ginamit niya pa yung papa niya makipag-meeting kay daddy. Nang hindi siya nakakuha ng appointment, ayun, pumunta sa office ni dad at nagpakilala rin na magiging girlfriend siya ni David. Naku, grabe naman si Madam. Ano pong sabi ng mga magulang niyo? Nagulat sila, pero hindi rin naman siya masyadong pinansin nila mom and dad. Sanay na sila sa ganong eksena. Lalo't habulin talaga ng mga babae si David. But don't get him wrong ha, hindi siya babaero. Sa tanang buhay niya siguro, nakakadalawang girlfriend pa lang talaga siya. Anong nangyari sa mga yon? Well, yung una, bigla lang siyang iniwan ng walang dahilan. Yung next naman nag-cheat sa kanya. Ayun, nabuntis tapos kinuha pa ning ninong si David.
Ouch, ang sakit naman nun. Oo, kaya ito lang ang hiling ko sa'yo, Jaylee. Ilang oras pa lang kitang kilala pero alam kong mabuti kang babae. Kaya sana, huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Okay na yun, 2 beses siyang nasaktan. Hindi pa kami. I know. Tsaka, hindi niya danas sa mga kilig-kilig, no? Kaya huwag kang magtataka if parang bagong-bago sa kanya ang lahat, ah. Ha? Paano? Yung mga naging girlfriend niya, hindi niya niligawan. Kaya intindihin mo na lang din siya minsan. Ilang oras pa silang nag-ikot bago siya inihatid pa uwi sa boarding house. Nang makarating doon ay nakita nilang naghihintay si David sa labas. Jackson, anong ginawa mo kay Jaylee? Pinag-shopping ko siya, tsaka nag-bonding kami ng sister ko. Ay nako, naunahan mo pa talaga ako. Tsaka kaya pala tawag ng tawag sa akin si Winston kasi hindi ka makontak. Kinuha ni David ang mga hawak niya at ito na ang nagbitbit na ikinagaan naman ng pakiramdam niya. Masyado kasing natuwa si Jackson sa kanya kaya marami itong binili para sa kanya. Miss na naman niya ako agad. O siya, iwan ko na kayo at pupuntahan ko muna si Winston. Nice meeting you, sister-in-law. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, ang saya kasama ni Jackson. Kuya na dapat ang itawag mo sa kanya. Ayaw niyang tawagin siyang kuya, no? Natawa si David dito dahil mabilis nitong nakuha ang loob ni Jackson. Pinagpahinga niya lang saglit si Jaylee bago sila namang dalawa ang lumabas. This time, dinala ni Jaylee si David sa riverbank kung saan maraming mga tinitindang mga street foods. Ang daming pagkain dito. Favorite ko yung mga tinda dito. Ngumiti si Jaylee sa kanya. Matamis at magaan sa pakiramdam iyon kaya nahawa siya sa ngiti nito. Kumain sila sa tabi-tabi at nagkwentuhan. Inabot sila ng dilim doon bago pa nila napagpasyahang umuwi. Salamat sa pagsama sa akin. Salamat din, nag-enjoy ako. Mas lalo na ako. Di ko akalain na sa mga ganitong simpleng date ako mag-e-enjoy. Salamat sa bagong experience. Na-appreciate ko ng sobra. Mabuti naman at nagustuhan mo. Hindi kasi ako mahilig sa mga magagarbong lugar eh. Pero sa mamahaling restaurant ka naman nagtatrabaho. Siyempre, iba naman yun. O paano? Lumalalim na yung gabi, delikado na yung daan. Pinapalayas mo na ako? Hindi naman sa ganun, David. Biro lang. Sige, una na ako, Jaylee. May work ka pa bukas. Kailangan mo ng mahabang pahinga. See you tomorrow? Tomorrow? Sa resto ka ulit kakain? Of course. Good night, Jaylee. Good night. Kinuha nito ang kamay niya at bahagyang pinisil. Pinapasok muna siya ni David sa loob bago ito umalis. Nagulat pa siya nang biglang bumukas ang ilaw at sinalubong siya ng mapang-asar na ngiti ni Sia. Ang ganda ng gabi, no? Oo naman. Ang ganda rin ng ngiti mo, no? Galing date? Lumabas lang kami, Sia. I know. Sa akin nagpaalam si Sir David, no? Inilabas din ako ng kapatid niya kanina tapos nakita namin si Madam. Grabe si Madam. Diretso agad sa mga magulang. Hindi ko in-expect. Gustong-gusto siguro niya talaga si David kaya ganun. Nako, inirerespeto ko siya bilang anak ng boss natin. Pero kapag humarang yan sa ship ko, aba, lalabas talagang pagkamaldita ko. Baliw ka. Maliligo na ako para makapagpahinga na tayo. Papasok pa tayo. Kinabukasan, agad silang tumulong sa opening ng resto. Pero hindi nila in-expect na mas maaga si Olivia sa kanila. Binati nila ito, ngunit inirapan lamang sila nito. Jaylee, tama? Yes, Madam? You want your job, right? Yes po. Okay. Ikaw ang mag-map ng sahig. After nun, ikaw na rin ang maglinis ng banyo. Kulang ang utility natin dahil nagkasakit sila at napag-decidean ko na ikaw na lang ang papalit muna. Pero Madam! Ikaw ba si Jaylee? Hindi po. Pero Hindi pala eh. E di manahimik ka. Kapag hindi mo ginawa mga inuutos ko, mawawalan ka ng trabaho. Maliwanag? Opo, Madam. Agad na umalis si Jaylee para sundin ang utos ni Olivia. Kahit hindi gaano marunong sa pagmamop ay pinag-igihan niya. Hindi rin siya marunong maglinis ng banyo kaya nagpaturo pa siya sa isang utility. Medyo nadidismaya pa nga siya sa tuwing
may mga papasok na customer at halos danggain na lamang siya. Anong ginagawa mo rito? Nagulat siya nang dumungaw si David sa pintuan ng CR. Mabilis niyang inayos ang gulo-gulong buhok bago pagod na ngumiti rito. David, lunch ka na ba? Kakain ka na? Gusto mo ako yung mag-serve sa'yo? Pinapahirapan ka ba rito dahil sa akin? Sorry, ang dungis ko. Hindi. Maganda ka pa rin. Huwag mo na akong bulahin, David. Sige na, punta na ako doon. Mag-aayos lang ako saglit. Tapos ako na yung magsiserve sa'yo. Hintayin kita sa labas. Inayos niya ang sarili. Naghilamos na rin siya bago nagpunas ng mukha gamit ang tissue. Mamula-mula ang pisngi niya ngayon dahil sa pagod. Ipinuso din niya ng ayos ang buhok. Pinuntahan niya si Sia sa counter at kumuha ng order slip. Okay ka lang, girl? Ginigigil ako ni madam. Okay lang ako. Kaya ko to. Saan si David? Table 14, bes. Nasaan yun? Inikot niya ang tingin sa restaurant, pero wala roon si David. Tinanong niya yung isa nilang katrabaho kung nakita nito ang binata. Pumunta ito sa second floor ng restaurant kung nasaan ang mga VIP rooms at opisina ng boss nila. Doon din, nagmomonitor si Olivia sa kanila. Ganito ka na ba talaga kadesperada? Alam mong may nililigawan akong babae, tapos pahihirapan mo pa siya rito? Magre-resign siya ngayon at ededemanda kita. Pero ginagawa ko lang naman to para mapansin mo ko. At saka para mawala na siya sa way natin yung waitress na yon. My goodness! Hindi mo ba maintindihan na hindi kita gusto? At kahit na wala si Jaylee, hindi kita magugustuhan kasi ang sama ng ugali mo. Kaya ko naman magbago para sa'yo. No, magbago ka para sa sarili mo. Di para sa iba. Iuuwi ko na si Jaylee. Jaylee, bakit ka nandito? Umiiyak ka ba? Oo. Masaya kasi ako. Huwag mo akong pagpaparesignin, ha? Ayaw mong lumipat ng work? Hindi naman sa ayaw ko, pero gusto ko yung ginagawa ko eh. Pwede mo naman yung gawin sa ibang restaurant kung gusto mo. Pag-iisipan ko, pwede. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong mag-work doon. Paano si Olivia? Ano ka ba? Kayang-kaya ko yun, no? Ayokong pinapahirapan ka dahil sa akin. Huwag mo kong alalahanin. Kinabukasan nga, ay pumasok pa rin si Jaylee. Siya lang mag-isa dahil off naman ni Sia. Malaya siyang nakapagtrabaho dahil wala rin doon si Olivia at binabantayan siya ni David. Madalas ay daladala na rin ito ang laptop sa resto at doon na nagtatrabaho. Hindi ka ba nahihirapan dito? Oh, kape at blueberry cheesecake. Nope, I'm fine. Ikaw, pagod ka na ba? Sasagot sana siya rito nang biglang tumunog ang cellphone nito. Nagsorry ito sa kanya bago sinagot ang tawag. Nakakunot ang noon nito. Mukhang hindi maganda ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Tumaas na rin ang boses ni David, kaya naman kinuha nito ang kamay ng binata at bahagya itong pinisil kagaya ng palagi nitong ginagawa sa kanya. Thank you, baby. Anong baby ka dyan? Tama na ang landi ah. To be continued na lang mamaya after shift. Nahihiya niyang binawi ang kamay kay David at nagpaalam na babalik na sa trabaho. Nang hapon ay sabay-sabay silang umuwi at dinaanan si Manong Berto at kumain sa karinderya. Manong Berto, may gusto sana akong itanong sa inyo. Ano yun, anak? Pinag-ipunan ko po, Manong. Sana tanggapin niyo po. Kumuha po ako ng bahay na uupahan para sa inyo. Para hindi na po kayo sa kalsada matulog. Naku nak, malaking bagay yun. Baka hindi ko kayanin ng pambayad sa renta. Bayad na po ang 6 na buwan na upa. 4 na buwan po ang sagot po ni Jaylee at 2 naman po yung sa akin. Ginawa niyo yun? Malaki ang utang na loob namin ni Sia kay Manong Berto. Kaya deserve niya yung pinagpagura namin. Hindi ko kayo sinisingil ng bayad doon, iha. Ginawa ko yun dahil yun yung tama. Alam namin, Manong Berto, pero tinatanaw pa rin naman po namin yung utang na loob. Kinuwento ni Sia kay David ang nangyari noon upang maunawaan nito ang mga nangyari kung bakit ganoon na lamang ang pagtanaw ng dalaw ng utang na loob sa matanda.
Nasusunog doon ang apartment namin at natrap kami ni Jaylee sa loob. Ang tagal ng bumbero dumating at hindi na rin kaya ng mga timba-timbang tubig ang apoy. Pero si Manong Berto, walang pag-aalinlangan niyang sinuong apoy para maligtas lang kami. Yon ang tama. Kaya ako ginawa yon. Maraming salamat po sa pagliligtas mo sa kanila, Manong. Tatanaw na rin po ako ng utang na loob sa inyo dahil nailigtas niyo po ang future ko. Basta iho, alagang-alaga ko yung dalawang yan. Huwag mong sasaktan si Jaylee at huwag mong hahayaan na may manakit dyan. Oo nga, David. Dalawa kami ni Manong Berto ang magiging kaaway mo. Pangako ko sa inyo, hindi ko siya sasaktan. Lumipas ang mga araw na ganoon ang naging setup nila. Hindi siya mautusan ni Olivia dahil nakabantay si David. Nakakataba ng puso na pinoprotektahan siya nito pero ayaw naman niyang makompromiso ang trabaho nito. Huwag mo na kaya akong bantayan dito. Ayaw mo na ba akong makita dito? Hindi naman sa ganun. Kaso, hindi ba nakukompromiso yung trabaho mo? Kailangan ka sa office nyo ngayon, diba? Nabasa ko sa laptop mo. Pero... Go. Kaya ko na yung sarili ko. Kapag may kailangan ako, tatawag lang ako sa'yo at sigurado naman ako na magmamadali kang pumunta dito eh. Sigurado ka ba? Positive. Sige na. Pumunta ka na sa office. Nang makaalis si David, ay siya namang pagdating ni Olivia. Matagal-tagal din itong hindi nagpakita kaya nagulat siya sa biglaang pagdating nito. Magandang tanghali, madam. Tapos ka na bang magpakasaya kasama ang boyfriend ko? Boyfriend? Yes. You want proof? Binuksan nito ang hawak na handbag at may kinuhang envelope. Laman nito ay mga litrato na inabot nito sa kanya. Pictures namin yan kagabi. Pagkatapos kanyang ihatid sa inyo. Ako naman ang sinundo niya at nilabas niya. Grabe ka po, madam. Medyo nagiging delusional ka na po. Hating gabi na pong umalis si David sa boarding house. Kaya paano kanya ilalabas? Madam, mataas po yung respeto ko sa'yo dahil anak ka po ng boss ko. Pero kung patuloy niyo po akong guguluhin, pasensyahan na po tayo. Ako na po yung magsusumbong sa daddy niyo ng mga ginagawa niyo po. At sa tingin mo, papaniwalaan ka niya? Yes po. Lagi ka nga po niyang napapanood eh. Anong pinagsasasabi mo? Marami na pong complaints sa inyo, madam. Kaya gusto ng daddy niyo na makita ang totoong nangyayari dito. Kapag ikaw yung nagmamonitor ng resto. At sa tingin mo, matatakot mo ko sa CCTV na yan? Huh, you wish. Gagawin ko pa rin ang lahat para mapunta sa akin si Day. Oh my gosh, ang damit ko! Oops, sorry. Akala ko kasi basurahan eh. Ang ganda ko namang basurahan. Maganda? Ha? San banda? Anyway, tapos na ang shift ng sister-in-law ko. Susunduin ko na siya para mag-bonding. Saan tayo pupunta, kuya? Ang filingera mo talaga. Ikaw ba ang sister-in-law ko? Ako lang ang bagay kay David, kuya. Isang tawag mo pa sa akin ng kuya, ipapasunog yung kilay mo. Tara na sis. Inalalayan siya nito palabas. Naghihintay na rin pala sa kotse si Sia. Sabi ni Jackson ay may pupuntahan daw sila. Iniuwi sila saglit nito at pinagbihis. Nakatulog siya sa biyahe habang nagkukwentuhan si Jackson at Sia. Nang magising siya, ay nakaparada na sila. Saan na tayo? Welcome to our humble home. Home? Anong home? Hindi na siya nasagot nito nang may magbukas ng pintuan sa tabi niya. Matandang lalaki na ito, pero bakas pa rin ang tikas sa tindig nito. Welcome to our home, Jaylee. Sino po kayo? Ako ang daddy ni David at Jackson. Call me Tito Daniel. Nice to meet you po. Inabot niya ang kamay ng lalaki at nagmano roon na ikinutuwa ni Daniel. Hindi niya akalain na ganitong pagrespeto pa rin ang matatanggap niya sa dalaga. Iginiya nila Jackson at Daniel ang dalawa sa hapag kung saan naghihintay si David at ang isang maganda ngunit may katandaan ng babae. Sorry for the surprise, baby. Gusto ka talaga makilala nila, mommy. Grabe ka. Sorry po. Ipakikilala kita kay mommy. Welcome to our family, Angel. Ay, hindi po Angel yung pangalan ko. Jaylee po. Ah, silly. Ang ibig kong sabihin ay angel ka. Mukha kang anghel. Ay,
Akala ko po may ibang pinakilala si David sa inyo eh. Nako, subukan lang niyang ipagpalit ang beauty mo. Lugi ka nga sa anak ko eh. Mommy naman, imbes na purihin mo ako sa harap ng baby ko, parang nilalait mo pa ako. Panay ang tawag mo kay Jaylee ng baby. Hindi ka pa nga sinasagot eh. Pahirapan mo yan, Iha. Nagtawanan ang mga kasama nila habang siya naman ay namumula. Overwhelmed pa rin siya sa biglaang pagdala sa kanya sa bahay ng mga Martins. Pero gayon pa man ay hindi siya ganoong nahihiya. Kumain sila habang kinikilala ang isa't isa. At sa tanang buhay ni Jaylee, alam niyang isa ito sa pinakamasayang gabi sa buhay niya. Thank you ah. Para saan? Kasi pinakilala mo ako sa mga magulang mo. Ako dapat ang mag-thank you. Kasi kahit surprise ang pagdala namin sa'yo dito, hindi ka nahiya. I'm so proud of you. Baliw. Anong oras mo pala kami iuuwi ni Sia? Ha? Hindi ba nasabi sa'yo ni Jackson? Dito kayo matutulog. Nasa taas na nga si Sia eh. Ano? Bakit niyo ako sinabihan? Wala akong dalang damit. Si Mommy nang bahala sa'yo. Sige na, anong oras na rin? Hatid na kita sa kwarto niyo. Gulat na gulat man sa pangyayari si Jaylee ay hindi na siya nagreklamo. Lalo pa siyang nagulat nang kunin ni David ang kamay niya at halikan iyon. Pwede bang yakapin kita? Okay lang tumanggi, Jaylee ha? Hindi na siya nagsalita at siya na mismo ang yumakap sa binata. Dinig niya ang pagkagulat nito sa ginawa niya. Ilang segundo rin bago ito nakabawi. Naramdaman na lamang niya na nakakulong na siya sa bisig nito at ang labi sa tuktok ng ulo niya. I love you. Maraming salamat sa pagmamahal, David. Na-appreciate ko ng sobra. I love you daw oh. Tita, nadinig mo? I love you daw! Gustong gusto kita para sa anak ko, Jaylee. Gustong gusto ko rin po talaga kayo mga Martins para sa kaibigan ko. Shh, Sia. Totoo yun ah. Hindi kayo kagaya ng ibang mayaman na mga mata pobre at nang mamaliit sa mga kagaya naming normal na tao lang. Mukha ba kaming hindi normal? Hindi po tita, mayaman po kasi kayo. Thank you po sa pagtanggap. Hindi ko po alam kung deserve ko ang lahat ng to. Lalo na't wala naman akong pwedeng mai-offer sa pamilya niyo. Oh, my dear Jaylee. Wala kang kailangang i-offer sa amin. Kami ang dapat mag-offer sa iyo ng lahat ng bagay na kaya naming ibigay. May maya-ang pagkakaya girl, kapag ikinasal kayo ni David at pinaghalo ang jeans nyo, aba, grabe, paniguradong mga manika ang anak ninyo. Shh, Sia, anong kasal? Anong anak? Ang bilis naman ng utak mo. Hindi ko pa nga siya sinasagot eh. Take your time, dear. Huwag mo mamadali ng sarili mo. Alam mo hindi ka pa ready na sagutin ng anak ko. Matsigayan kaya hihintayin ka yan kahit gaano pa katagal. Masayang masaya si Jaylee sa mga nangyayari sa kanya. Ngunit tama nga siguro ang kasabihan. Kapag sobra-sobra ang kasiyahang nararamdaman mo, may kapalit itong lungkot. Dahil kinabukasan, habang pababa si Jaylee, ay dinig na dinig niya na may nagsisigawan sa labas ng bahay. Dali-dali siyang naglakad palabas nang marinig ang boses ni Olivia. Nang makita siya nito, ay sinugod siya nito. Pero agad din namang napigilan ng mga katulong na makalapit sa kanya. Anong ginagawa mo sa bahay nila, Mommy? Dito po ako natulog, Madam. Kayo po, bakit mo inaaway yung mga kasama nila, Tita? Ang kapal din ng mukha mong makatulog sa magiging bahay ko. Bahay mo? Madam, okay pa po ba kayo? Bakit? Is there something wrong with me? Hatid ko na po kayo sa labas. Hindi. Ilabas mo si David. David, honey, nandito na ako. David, lumabas ka dyan. Mahal na mahal kita. Tama na po, Madam! I want David! Let me go! Tama na po! Gusto ko si David. At makukuha ko lang siya kung wala ka. Gulat na gulat si Jaylee nang bigla siyang itulak ni Olivia. Dahilan para bumangga ang likod ng ulo niya sa poste ng ilaw ng garahe. Jaylee? Bruha ka talagang babae ka! Nag-aagaw ang malay ni Jaylee nang makita niya ang pagsugod ni Sia kay Olivia. Hindi na niya nakita ang mga nangyari
dahil nawala na talaga siya ng malay. Nang magising siya ay nasa ospital na siya at nakabantay sa kanya si Jackson. Anong nangyari? Thank God, you're awake. Inform ko lang ang mga nurses, tsaka sila mom and dad. Teka, nasan si Sia at David? Nasa presinto sila. Anyway, tatawag muna ako sa kanila habang chinecheck ka ng mga nurses mo. Hinayaan na niya si Jackson na umalis, tsaka ang mga nurses sa pag-check sa kanya. Hinintay niyang makabalik si Jackson. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari pagkatapos siyang itulak ni Olivia. Jackson, okay na raw ako, sabi ng mga nurses. I-check lang daw ulit ako mamaya ng doktor. Mabuti kung ganun. Mababawasan ang pag-aalala ng mga tao. Sorry ha. Grabe yung abala ko sa inyo. Hindi ka abala, okay? Kasalanan to lahat ng bruha na yun. Naku, grabe ang pagka-obsess niya sa kapatid ko. Bakit kaya siya nagkaganon? Naalala ko nung unang pumunta sa restaurant si David. Ang tanong agad sa kanya ni Madam ay kung naaalala ba siya ni David. Magkakilala na ba sila dati pa? Di ko masyadong tanda ang kwento eh. Pero ang alam ko, iniligtas ni David dati si Olivia sa pagkalunod. At agad itong sinabi ng huli sa daddy niya na gusto niyang pakasalan ng kapatid ko. Nag-aral kami ni David sa abroad and this year after going back and forth, nagsettle na kami rito at ayun, nakita na naman siya ni Olivia. Grabe naman. Ganun ba talaga kapag mahal na mahal mo yung isang tao? Mababaliw ka? Depende naman yun. Ang alam ko, may problema din sa pamilya si Olivia. Kaya ganun na lang din ang pagkadesperada ng bruha na yun. Hindi mo pa sinasagot kung nasan si Sia at David. Nasa presinto nga. Nakakulong kasi si Sia. Nakakulong? Oo, inaasikaso siya ni David ngayon. Naunahan kasi ng pamilya ni Olivia ang pagdedemanda eh. Makakalaya rin si Sia ngayon. Nasan si Olivia? Pinakulong nila mami. Patong-patong ang kaso niya ngayon. Hindi na nakaimik si Jaylee. Gusto niyang maawa sa nangyari kay Olivia. Pero mas naaawa siya kay Sia at nahihiya siya sa abala sa pamilya ni David. Nagagalit ka ba, Jaylee? Ang totoo, gusto kong magalit. Pero naaawa rin ako at the same time. Wala ka ba talagang sungay? Naaawa lang ako kasi sa tingin ko may problema pa si Olivia. Bukod sa pamilya niya. Hayes, saka na natin pag-usapan yan. Tama ng stress today. Nakakasira ng beauty yan. Baby, you had me worried. Okay ka na ba? Okay lang ako, baby. Natakpan niya ang bibig sa naging sagot. Lalo pa siyang nahiya nang marinig ang mga tili ni Sia at Jackson at ang napakalapad ng ngiti ni David. Ang landi ng best friend ko ha? Kailangan pa palang mauntog bago tawaging baby si David eh. Punong-puno ng pang-aasar ang kwarto ni Jaylee. Hindi na rin umalis si David sa tabi niya at doon na rin natulog para bantayan siya. Huminga siya ng malalim bago kinuha ang kamay ni David. Bakit? May masakit ba sa'yo? Wala, gusto lang kitang makausap. Tungkol saan? Salamat sa lahat ha. Sobra-sobrang abala na nagagawa ko sa inyo. Ayos, baby. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo na hindi ka abala at hindi ka magiging abala, okay? Kasi kung hindi ka naman nagkagusto sa akin, diba? Jaylee, hindi ko naman kayang pigilan ng sarili ko. Lalo na yung feelings ko. Ay, oo pala. Kasalanan mo. Ang ganda mo kasi. Magpapangit na lang kaya ako. Okay lang. Para wala ako maging kaagaw sa'yo. David? Ano yun? Tumigil ka na lang kaya na manligaw. Ha? Bakit? Ayaw mo na ba? Ayaw mo ba? Ayokong tumigil. Goal ko nga na maging asawa ka. Kaya bakit ako titigil? May nagawa ba akong mali? Sinasagot na kasi kita. Kaya pinapatigil na kita sa panliligaw. Kung ayaw mo naman, sige, wag na lang. Totoo? Kitang-kita niya ang pagtulo ng luha ni David. 1, 2, hanggang sa magsunod-sunod na ito kaya nahawa na rin siya. Bakit ka umiiyak? Masaya. Masaya ako, baby. Maraming salamat. Ikaw, bakit ka umiiyak?
Kasi na-realize ko at ramdam ko na mahal mo ko. I love you so much. I love you, baby. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nila. Tinawid ni David ang pagitan nila at siniil siya ng malumanay na halik. Kinabukasan ay nakalabas na rin naman si Jaylee ng ospital at hindi na sila pinayagan ni Sia na bumalik sa boarding house nila, lalo na sa resto na pinagtatrabahuan nila. Binigyan na lamang ng mga Martin si Sia ng trabaho habang si Jaylee naman ay ginawang assistant ni David. Nako Iha, mukhang hindi ka mapapagod sa opisina ni David. Oo nga, hindi ka rin naman niya mauutusan. Naku, nag-usap na po kami. Kung hindi niya ako tatratuhin na empleyado habang working hours ko, babalik ako sa pag-waitress. Pero alam mo namang hindi ka pwedeng bumalik sa trabaho mo noon, di ba? Bawal kang mapagod. Tito naman, bukol na lang naman yung nasa ulo ko at saka peklat. Hindi naman ako mapapano eh. Kahit na ano, bawal kayong mahirapan ng baby ko. May pagka-corny din pala si David, no? Nagtawanan ang mga nasa hapag sa biro ni Sia. Lumipas ng ilang buwan na ganoon ang setup nila. Tahimik at masaya sila ni David kaya naman hindi na rin bago ang paglabas nilang dalawa tuwing gabi upang kumain o mag-date sa gabi. Baby, may sahod na ako. Labas tayo. Libre ko naman ngayon. Talaga? Sige ba? Saan mo ako ililibre? Nagtayo na si Manong Berto ng tapsihan. Doon tayo kakain. Eh di, libre tayo roon. Si Manong Berto yun eh. Nope, magbabayad pa rin tayo. Kaya tara na. Gusto mo, ikaw mag-drive? Talaga? Pero student license pa lang yung meron ako eh. Okay lang, kasama mo naman ako eh. Tara na. Agad silang nagpunta sa pwesto kung saan nagtayo ng tapsihan si Manong Berto. Binati lang sila nito saglit. Hindi sila nito malapitan dahil sa dami ng customer. Nang makitang nahihirapan ng matanda ay agad na tumulong sa pagsiserve. Amazed na amazed pa rin si David sa girlfriend niya. Gustong-gusto pa rin ito ang dating trabaho. Gusto mo na kumain? Ako yung magsiserve sa'yo. Mamaya na, sabay-sabay tayo nila Manong Berto. Okay, kiss na lang kita. Napangiti siya nang gawaran siya ng mababaw na halik ni Jaylee bago ito bumalik sa pagsiserve. Gustuhin man niyang tumulong ay hindi siya pinayagan ni Jaylee. Nang humupa ang tao, ay umupo si Jaylee at Manong Berto sa lamesa nila. Hi sir, I'm your server for today. Anong order niyo po? Pa-order ng isang kiss, galing sa malanghel kong girlfriend. Kiss serve po. Nakakatuwa no, masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Umupo ka na anak at nagpakuha na ako ng pagkain natin. Ang benta po ng tapsihan niyo, ang galing niyo po magluto. Dati na akong cooknak. Bago pa ako ng palaboy. Mabuti na lang din at pinagkatiwalaan ako ng mga Martins. At nagbigay sila ng puhunan para dito. Walang anuman po. Gusto niyo po, kapag wala akong pasok sa kusina, tulungan ko po kayo dito? Nako Iha, nakakahiya na. Saka pahinga mo naman dapat yun eh. Hayaan mo siya Manong. Namimiss talaga niya ang dati niyang trabaho. Opo, gusto ko rin po kayong tulungan. Kaya hayaan niyo na po sana ako. Maraming salamat sa inyo. Ganoon nga ang naging setup nila. Kapag day off ni Jaylee ay nasa tapsihan ito at tinutulungan ang matanda. Atid sundo niya ang girlfriend pero dahil busy na rin siya ay hindi na rin niya ito nabantayan. Girl, na-miss ko to. Kaya nga sinama kita para ma-experience ulit natin eh. Oo nga. Tsaka, need na rin pala ni Manong Berto mag-expand. Tingnan mo, ang haba ng pila. Totoo, ang sarap din kasi ng luto niya. Kinapa niya ang cellphone niya sa bulsa. Lunchtime na at nagtataka siya na wala pa ring tawag sa kanya ang kanyang boyfriend. Busy siguro sa office si David ngayon. Wala pang paramdam eh. Ay oo, may ina-expand silang business, di ba? Hintayin mo na lang. Baka mamaya tumawag na yun eh. Magtrabaho na tayo. Yes, ma'am. Kahit nalulungkot dahil hindi siya sanay na walang paramdam si David, ay nagtuloy siya sa pagsiserve. Nang gabi na, ay lalo siyang nagtaka dahil wala pa rin itong kahit isang text o tawag man lang. Iyong driver ni Jackson pa ang sumundo sa kanila
kaya naman naisipan na niya itong tawagan. Hindi rin sumasagot si Jackson, tsaka yung jowa niya. Sabi ni Manong wala rin daw sila sa bahay. Hindi sumasagot May nangyari ba? Huwag ka nga mag-isip ng masama. Malapit na tayo sa bahay. Tawagan na lang natin sa opisina. Nagtataka sila ng madilim ang bahay pagpasok nila. Wala ang mga maids, kaya naman si Sia na sana ang magbubukas ng ilaw. Nang biglang, lumiwanag ang mga nagkalat na Christmas light sa sahig. Nakaayos iyon kasama ng mga petals ng roses sa sahig. OMG! May surprise pala! Go na, girl! Surprise? Sinundan niya ang trail ng roses at nakarating iyon sa malawak na salas. May liwanag na roon at kitang-kita niya ang setup na nandoon. Nakatayo rin sa dulo si David. Hawak-hawak ang punpon ng rosas. Na-overwhelmed na naman siya sa nangyayari kaya hindi niya mapigilang maiyak nang akayin siya ni Jackson papalapit kay David. I'm so happy para sa'yo, Jaylee. Bro, ingatan mo to Thank you, Jackson. Hi, baby ko. Ano to? I love you. I love you. I know. Masyadong mabilis pero ayoko sanang patagalin ng mga bagay-bagay. Napatingala si Jaylee sa taas upang pigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng luha niya nang lumuhod si David gamit ang isa nitong tuhod. Kinuha nito ang kaliwa nitong kamay at inilabas ang kulay pulang maliit na box. Baby. I know, marami na tayong napagdaanan, lalo ka na. Magmula noong nakilala mo ko. Pero ayoko na sanang madagdagan pa ang mga masasakit na iyon. Kaya sa loob ng ilang buwan ay sinubukan ko yung palitan ng saya. And I really do hope na nagawa ko. Sobra-sobra pa, David. Kaya ngayon, sa harap ng pamilya natin, Jaylee, my baby, will you be my bride and be with me for the rest of our lives? Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod ngayon sa harap niya at ang makinang na singsing na nakalahad sa harap niya. Habang nakatitig siya rito, ay hindi niya mapigilang manumbalik lahat ng pinagdaanan nilang dalawa. Yes po, David. I will marry you. Yes? Yes! Mommy, Daddy, yes daw! Papakasalan niya ako! Pangako ko rin sa'yo na hindi kita iiwan at mamahalin kita hanggang sa next life. Muli siyang hinalikan ni David na agad naman niyang tinugunan ng buong puso. Doon niya nakita ang kabuoang gayak ng surprise ni David nang mabuksan lahat ng ilaw. Kompleto rin ang mga mahal nila sa buhay na siyang ikinatuwa niya dahil naging saksi ito sa isa sa pinakaimportanteng kaganapan sa buhay nila. Babae, sobrang saya ko talaga para sa'yo. Salamat, Sia, ha. Hindi ko ina-expect to. Kaya naman pala parang walang paramdam. May malaki palang surprise sa'yo. Anak, masayang-masaya ako para sa inyo ni David. Huwag mo na akong tatawagin tita, ha? Mami na dapat. At magtatampo ako kung hindi mo ako tatawaging Daddy. Thank you, Mommy, Daddy. Music to my ear. O siya, nagpahanda ako. Kumain na tayo to celebrate. Nagpasalamat siya sa mga naroon. Nagulat pa nga siya nang nandoon din si Manong Berto at mas nagulat pa siya nang malaman na humingi pa si David dito ng basbas bago mag-propose sa kanya. Bakit hindi ako nakahalata? Siyempre, matagal ko na itong plano. Kakasagot mo pa lang sa akin as your boyfriend. Eto na agad ang nasa isip ko. Galing ko, no? Ang advance mo naman, baby. Pero nagustuhan ko. Maraming salamat. Naunahan mo ko. Ha? Saan? Magpo-propose ako sa'yo Kaso bukas pa dapat. Masaya siyang tinitigan ni David bago nito inabot ang sariling kamay. Agad namang isinuot ni Jaylee ang isang simpleng singsing sa kasintahan. Thank you, baby. I love you so much. I love you din. Niyakap nila ang isa't isa habang tahimik na sumasayaw. Nabasag lamang iyon nang magsalita si Jaylee at mag-request nang hindi niya inaasahan. Pwede ba nating dalawin si Madam Olivia? Ha? Bakit naman? Naibalita sa akin ni Sia yung nangyari. Dinala pala siya sa isang mental hospital para doon magpagaling. Oo, na-request ko.
Napag-isipan ko kasi na baka tama yung mga sapantaha mo dati na baka may sakit nga si Olivia. At tama ka nga. Lalayon kasi sa diagnosis sa kanya. Meron siyang isang bihirang klase ng bipolar disorder. Kaya napagpasyahan ko na hospital arrest na lamang ang gawin sa kanya. Para naman habang nakakulong siya ay nagagamot ang disorder niya. Pwede ba natin siyang dalawin? Sure ka? Oo. Gusto ko siyang kumustahin. Bumalik sila sa loob upang makisaya sa pamilya nila. Natuwa pa siya nang sabihin ni Jackson at ng kasintahan nitong si Winston na sila na ang bahalang mag-ayos ng venue ng kasal nila. Kailan ba ang plano niyo sana? Ako, ready ako anytime. Ikaw ba, baby? Pwede po bang mga September? Gusto ko kasi ang buwan na yun kasi September ko rin nakilala si David eh. Nako, may sarili ka rin palang plano ha? Nag-propose siya sa akin sa labas. Ipinagmalaki ni David ang suot nitong singsing kaya naman ay inulan na naman sila ng tukso. Masayang natapos ang gabing iyon. Hinatid din siya ni David sa kwarto nila ni Sia bago ipinaalala ang lakad nila bukas. Sure ka na ba na kaya mo nang makita si Madam Olivia? Oo naman, hindi naman ako galit sa kanya. Tsaka kukumustahin ko lang siya. Sumama kaya ako? Wag na, Bes. Baka magkasakitan pa kayo. Ingat kayo ah. Tawagan mo ako kapag kailangan mo ng backup. Ready na ba ang baby ko? Yes, tara na po. Pwede pa tayong umatras, babe. Okay lang ako. Kinakabahan lang. Tsaka malapit na tayo oh. Sana lang talaga magpakita siya sa atin. Sana nga. Tahimik na sila hanggang sa makarating sila sa ospital kung saan nakadetain si Olivia. Pero laking dismaya nila nang hindi sila nito hinarap. Gayunpaman ay nag-iwan si Jaylee ng sulat dito na pinapatawad na niya si Olivia at wala siyang kahit anong galit na nararamdaman dito. Hindi man sila nagkaharap ay gumaan naman ang nararamdaman nila. David, sana gumaling na siya para sa sarili niya at sa pamilya niya. Ang swerte ko talaga sa'yo, no? Bakit naman? Ako nga yung maswerte sa inyong buong pamilya eh. Saan kasi ako hahanap ng isang katulad mo? Ikaw na nga yung sinaktan at pinahirapan ng paulit-ulit. Nagawa mo pa rin patawarin kahit na hindi siya sa'yo humihingi ng tawad. Siyempre, ikakasal na tayo. Ayoko namang sirain nun ang mabubuo nating future. Though thankful pa rin ako sa mga nangyari kahit hindi maganda ang lahat dahil doon kita mas nakilala at minahal. To a peaceful marriage? To a peaceful marriage. I love you. I love you, baby. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagkikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Siren.